na naman 'to? Grabe 'no, everyday punong-puno na naman ng fake news ang nilalabas, everyday may bagong black propaganda. Pero alam niyo kung ano yung mas nakakalungkot? Na marami tayong mga kababayan ang mangmang, na basta na lang maniniwala without even fact checking, without even researching kung ano ba yung katotohanan, 'no? Kasi bulag na bulag talaga sila sa kung ano yung gusto nilang paniwalaan. Kung ano yung fake news, basta magandang press release yun tungkol dun sa kanilang sinasamba, eh yoon ang tatanggapin ng utak, sistema at ng katawan nila. Kaya kahit ano pang katotohanan ang balitang isusungal-ngal mo sa kanila, hindi sila maniniwala sa'yo kasi kung ano yung pinaniniwalaan nila tungkol doon sa sinasamba nila, kung ano yung mga magagandang bagay na pinipress release lang ng mga bayarang vloggers na yon, eh yun lang talaga yung tatanggapin ng kanilang sistema. Ganyan. Magsa-cite ako ng mga examples ng mga lumabas na mga fake news na talagang nakakakilabot. Katulad nito sabi, "Oy, BBM." Ito hindi ko na ilalagay kung sino mga nag-post ito, puwede niyo naman itong i-research 'no, i-type niyo lang kung ano yung nasa caption dito sa screenshot na 'to at lalabas na 'yan. Sabi dito, "Oy, BBM, yung panahon ayaw talaga sumang-ayon sa inyo. First ICC, second KOJC leader. Akala ba namin close kayo ni Uncle Trump?" Diyos ko, ang pathetic talaga nito. Nitong fake news na 'to at talagang sige namang minukbang naman ng mga DDS. Sabi nga dito sa ano, sa comment section, daming ututong DDS na naman ang matutuwa at magpapalakpakan yan. Yes, totoo yun. Marami na naman ang magpapalakpakan ng mga tanga, bobo, mangmang yan. Okay, so paano nyo naman nasabi na itong ICC, eh, may problema? May problema tayo sa ICC. Bakit? Nakalaya na ba yung tatay nyong nandun? Kasi hangga't hindi natin nakikita si Digong na lumalabas talaga ng ng International Criminal Court at merong pruweba, hindi ninyo mabibilog ang utak ng karamihan na matatalino at gising na sa katotohanan. At saka, 'di ba? Si Inday na nga lang ang nagsabi na tuta daw. 'Di ba? Tuta daw ni PBBM at ni Trillanes itong ICC na binayaran daw din ng maleta, 'di ba? May paganyan-ganyan pa sila itong ICC. Eh, bakit ngayon ganito? Ang labo niyo! Make up your mind, mga punyeta kayo. Secondly, KOJC leader binasura na daw ang human trafficking, forced labor at money laundering versus KOJC leader binasura daw ng korte sa Amerika. Eh how come hindi ito nababalita sa mainstream media? 'Di ba dapat doon tayo magre-rely sa mainstream media? Bakit walang balita? Eh ang totoo niyan, minamadali na ng US ang papeles ni Kibuloy, 'no, para ma-extradite na siya, madala na siya doon sa US at madinig na yung kaso niya doon. So pinapamadali na ng US ang kanyang mga kailangan ayusin dito para mailapid na siya doon at kung kailangan dinggin ulit yung kaso niya dito, iuuwi naman siya dito. So ganon yung magiging sistema niyan, no? So kasi marami din siyang kaso doon eh. So pinapamadali mismo ng US para makapunta na doon kasi uunahin yata doon eh, if I'm not mistaken, uunahin yata dinggin yung kaso niya doon kaysa dito. Pero however, inaayos pa nga at yung mga papeles ni Kibuloy. So paano nangyari na mas may alam ka pa kesa sa korte sa Amerika? Bago kayo magpapaniwala sa mga edited pictures na to, mag-research muna kayo kung talaga bang merong basihan etong mga ganitong klase ng balita kasi sobrang nakakatanga. So ito, meron pa tayong isang nakalap na napakatangang post. So sabi dito, kung sasakupin lang din tayo ng ICC, mas maigi pang sakupin na lang tayo ng China. Wow! Basag agad sa comment section, sabi dito, bansa ba ang ICC? Kapansanan talaga ang pagiging DDS. Ihalin tulad mo ba naman ang bansang China sa International Criminal Court kung di ka ba naman dipunggol?
Tapos ang mahirap nito, ang daming mangmang ang naniniwala sa mga ganitong klase ng mga post. Kaya hindi yumayaman at umaasenso ang Pilipinas. Dahil sa mga kagaya ninyo na madaling mauto. Pero alam nyo, proud na proud ako kasi marami na yung mulat na yun, 'no. Makikita natin yan, sa comment section ko pa lang, ang dami ng mulat. Ang dami na ng lumalaban, 'no, sa mga ka-squatteran ng mga DDS 'pag bumabanat sila. Ay, lumalaban na din ang mga loyalista at mga pinklawan ngayon, lumalaban na din, nagiging palaban na rin. Hindi puwedeng hindi kami sasakay sa mga trip niyo, 'di ba? Kung ano yung energy na binibigay niyo, dapat gano'n din namin tutumbasan. Kung bastos kayo, mas bastos din kami sa inyo. Kaya nagrereklamo kayo 'pag bastos ako sumagot sa inyo, kasi gano'n kayo, eh. O meron dito isa nag-comment sa'kin, sabi niyang gano'n, susunod na daw ako kay Mima. O di sinabi ko, susunod yung bata doon sa profile picture niya. Galit na galit yung mga DDS, 'di ba? Dinadamay ko daw yung bata. Sino ba nagsimula? Hinihiling niyo na mamatay ako, babalik ko sa inyo yung energy na gusto ko din may mamatay sa inyo. Sabi ko sa inyo hindi ako magpapadaig sa inyo, 'no. Pero anyway, shoutout muna tayo, 'no, shoutout muna tayo. So, shout out kay Mr. Ronnie Lumaban, kay Ron Apron, kay Edgardo de la Cruz, Dred Quino, Tor Javier de Peralta, Palaboy TV, at kay hindi ko to pwedeng banggitin dito. Paki-follow na lang po siya sa kanya kasi vlogger din po sila, si Palaboy TV at saka itong si isa. Tapos, si Evil is Necessary, thank you for supporting my YouTube channel, kay Poig Einstein, kay Grunge Rock 101. Thank you so much. I'll see you in my next vlog. Please don't forget to subscribe. Bye-bye.